Sa ilalim ng nakapasong init ng araw, isang batang mangangalakal na nagngangalang Tina ang nakitang naghahalukay sa gilid ng kalsada. Walang nakakaalam na sa likod ng gusgusing damit at maalikabok na mukha, siya ay nagmamanman sa grupo ng mga tiwaling pulis na nangingikil sa taong bayan. Ngunit noong tanghaling iyon, nang sipain siya ng isa sa mga ito, nagbago ang lahat. Tanghaling tapat noon at ang highway ay tila iniihaw ng araw. Dahan-dahang humakbang si Tina na may malaking sako sa likod. Puno ng alikabok ang gusgusing damit at sinelas niya, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita pa rin ng kagandahang hindi maitatago. Binubuksan niya agad ang bawat basurahan na madadaanan, umaasang makahanap ng mga basyong bote para madagdagan ang laman ng sako. Mabigat ang hininga, tumutulo ang pawis sa noo, pero nananatiling matatag ang kanyang hakbang. Alam niyang ang trabahong ito ay dahilan para hamakin siya ng maraming tao. Pero walang pakialam si Tina. Ginagampanan niya ang papel na iyon ng payapa. Tila ba sanay na siya sa malupit na mundo ng kalsada. Habang abala si Tina sa paghahalukay ng basura, sumulyap ang mata niya sa direksyon ng kumpuno ng tao sa unahan. Ilang pulis ang nakitang nakatayo sa gitna ng daan, pinapahinto ang mga sasakyang dumadaan. Malakas ang boses nila, puno ng sigaw at matapang ang itsura ng mukha. Mula sa pwesto niya, kitang-kita ni Tina kung paano nila iniinspeksyon ang mga motorista isa-isa, tapos ay humihingi ng pera para makapagpatuloy sa biyahe. Ang ilang trooper ay mukhang pasrahang nag-aabot ng pera. Mayroon ding sinisigawan hanggang sa manginig. Biglang naging tense ang kapaligiran sa kalsada at nagsimulang magbaga ng takbo ng sasakyan ang mga tao dahil takot silang mahuli rin. Isa sa mga pulis ang pinakakapansin-pansin. Malaki ang katawan, matigas ang mukha, at puno ng kayabangan ang tono. Ang pangalan niya ay Isa Samuel. Nakatayo siya sa pinakaunahan, bitbit ang kahoy na batuta sa kanang kamay. "Hinto, nasaan ang papeles mo?" Sigaw niya sa isang rider ng motor. Nang magpanik ang rider sa paghahanap ng pitaka, muling nagsalita ng malakas si Samuel, "Kung gusto mong mabilis, magbayad ka na lang dito. Huwag ka nang magbigay ng sakit sa ulo." Ang mga residenteng nakakakita ay nanahimik na lang. Ang iba ay yumuko, ang iba naman ay nagpanggap na abala sa cellphone. Walang naglakas loob lumaban. Nasaksihan ni Tina ang lahat ng iyon mula sa malayo habang nagkukunwaring abala pa rin sa sako at mga plastik na bote. Gayunpaman, matalas na inoobserbahan ng mata niya ang bawat galaw. Alam na alam niyang ang nangyayari sa unahan ay hindi opisyal na checkpoint, kundi pangingikil na nakauniporme. Kahit mukhang karaniwang mangangalakal, tinandaan na ni Tina ang mukha ni Samuel at ng mga tauhan nito isa-isa. Bawat galaw nila ay malinaw na nare-record sa utak niya at alam niyang darating ang oras, maaga man o huli, para kumilos. Noong tanghaling iyon, ang highway ay naging lugar na puno ng ingay. Ang tunog ng busina ay humalo sa sigawan ng mga pulis na nagpapahinto ng sasakyan ng walang ayos. Ilang kotse at motor ang pinuwersang tumabi ng walang malinaw na dahilan. Ang mga motorista na walang alam ay sumunod na lang sa utos ng may pag-aalala sa mukha. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nakatayo ang figura ng lalaking malaki ang katawan na may nakaumbok na tiyan at matigas na mukha. Ang pangalan niya ay Samuel, ang leader ng checkpoint noong tanghaling iyon. Nakasuot siya ng sunglasses at nagsasalita sa magaspang na tono, gaya ng taong sanay na mag-utos ng hindi pwedeng suwayin. Nakatayo si Samuel sa gitna ng daan ng may aroganting estilo. Tinuturo ng kamay niya kung saan-saan, pinapahinto ang sinumang gusto niya. "Hinto. Nasaan ang papeles mo?" Bulyaw niya sa isang batang rider ng motor. Nang magkandara pa ang binata sa paghahanap ng pitaka, lumapit si Samuel at tinapik ang tangke ng motor ng marahas. "Kung gusto mong mabilis, magbayad ka na lang dito, wag ng madaming rason." Malamig ang tono ng boses at puno ng pressure. Sa huli, inabot ng rider ang ilang pirasong pera, sinubukang umiwas sa mas malaking gulo. Tinanggap ni Samuel ang pera ng may tabinging ngiti sabay tapik sa balikat ng biktima na parang nakikipagbiruan. Nakitawa ang mga tauhan niya sa likod ni Nanamnam ang sitwasyon na hindi nakakatawa para sa sinumang nakasaksi. Binagalan ng ilang dumadaang residente ang lakad. May huminto sandali pero walang ni isa ang naglakas loob sumaway. Alam nilang ang lumaban ay paghahanap ng gulo. Ang kalsadang karaniwang maingay ay nakakakilabot na ngayon ang pakiramdam.
Ang bawat sasakyang dumadaan ay mukhang nag-aalangan, takot na maging sunod na target. Ang boses ng sigaw ni Samuel at ng mga tauhan ay patuloy na naririnig, lumilikha ng tense na atmosphere sa ilalim ng araw na lalong sumisidhi ang init. Para sa kanila, ang checkpoint na iyon ay hindi na trabaho, kundi pagkakataon para maghanap ng mabilis na pera sa nakakahiyang paraan. Sa gilid ng bangketa, tumigil si Tina sa pamumulot ng bote, nagpanggap siyang abala sa pag-aayos ng laman ng sako. Gayong patuloy na sinusundan ng tingin niya ang bawat galaw ni Samuel. Malamig ang tingin ng mata niya, pero nanatiling patag ang mukha na parang walang pakialam. Alam na alam niya kung ano ang nangyayari sa unahan. Pangingikil sa tanghaling tapat na ginagawa ng taong dapat sana ay nagpapatupad ng batas. Bawat kilos, bawat pangalan, bawat mukha, lahat ay malinaw na nakatatak sa alaala niya. Alam niyang ang lahat ng ito ay question lang ng oras bago manaig ang katotohanan. Sa likod ng lumang kariton na natutuklap na ang pintura, umupo si Tina habang pinipili ang tumpok ng basurang plastik. Mula sa malayo mukha siyang karaniwang mangangalakal na abala sa trabaho. Pero paminsan-minsan ay sumusulyap ang mata niya sa kalsada. Nanatiling aktibo ang galaw ng kamay. Ngunit ang mga mata ay hindi kailanman tuluyang humiwalay sa grupo ng mga pulis na nakatayo pa rin sa gitna ng daan. Alam niyang ang kaunting maling galaw ay pwedeng magdulot ng hinala sa kanila. Kaya naman lalo siyang yumuyuko sa tuwing tumitingin ang isa sa kanila sa direksyon niya. Mula sa pinagtataguan, kitang-kita ni Tina ang lahat. Pinapalak pa rin ni Samuel at mga tauhan ang mga motoristang dumadaan. Tumatawa sila pagkatapos tanggapin ang pera, tila ba ninanamnam ang regular na laro. Pinansin ni Tina ang paraan ng pagsasalita ni Samuel, ang mataas na tono ng boses hanggang sa paraan ng pagtapik ng kamay sa helmet ng motorista para manakot. Kitang-kita ang lahat, walang nakatakas sa paningin niya. Habang nagkukunwaring naghahanap ng bote sa loob ng drum, bumulong si Tina ng mahina nang hindi tumitingin kahit kanino. Kung hindi lang dahil sa uniforme, sa isip niya, wala na silang pinagkaiba sa holdaper sa kalsada. Bumuntong hininga siya ng malalim, sinubukang pigilan ang pandidiri na nagsisimulang umakyat sa lalamunan. Gayunpaman, nanatiling patag ang mukha, walang ipinapakitang kahit ano. Alam niyang ang emosyon ay dapat itago ng maigi. Sa bawat segundong lumilipas, lalong nakakasiguro si Tina na ang nakikita niya ay hindi lang basta iligal na checkpoint, kundi bahagi ng maruming kalakaran na matagal nang tumatakbo. Tinandaan niya ang mukha ng bawat isa, si Samuel, ang dalawang tauhan, pati ang maliit na tindahan kung saan sila magpapahinga mamaya. Lahat ng detalyeng iyon ay itinago niya sa alaala. Dahil para kay Tina, bawat kilos ngayong araw ay magiging mahalagang ebidensya para sa darating na araw. Pagkatapos ng checkpoint, naging maingay ulit ang kalsada at nagsimula ng dumaan ang mga sasakyan ng walang harang. Ngunit sa gilid ng kalsada, ang grupo ng mga pulis na kanina ay nagsagawa ng checkpoint ay nakaupo na ngayon ng relax sa isang simpleng karenderya. Maayos pa rin ang uniforme nila, pero basa na ng pawis ang mukha. Sa maruming mesang kahoy, nakahanay ang ilang baso ng kapeng barako, kasama ang pakete ng yosi at perang kakakolekta lang nila. Ang boses ng tawanan nila ay narinig na malakas, agaw pansin sa gitna ng ingay ng mga sasakyang dumadaan. Para sa kanila, ang tanghaling iyon ay hindi oras ng pahinga pagkatapos ng mabigat na trabaho, kundi oras ng pag-enjoy sa resulta ng maruming gawaing kakatapos lang gawin. Isa sa mga tauhan ang nagsindi ng yosi. Ibinuga ang usok ng relax habang nakatingin sa perang papel sa kamay. "Ha, pwede na rin, Sir Samuel," sabi niya habang tumatawa ng may kasiyahan. "Mahigit 2,000 sa kalahating oras na trabaho, saan ka pa makakahanap ng trabahong ganito kasarap?" Ang pangungusap ay sinalubong ng malakas na tawa mula sa ibang miyembro. Ang ilan ay nagtapik pa ng mesa, tila nagdiriwang ng malaking tagumpay. Nakaupo si Samuel sa dulo ng upuan, ininom ang kape ng dahan-dahan, tapos ay ibinagsak ang baso sa mesa ng malakas. Sa tonong may pagmamalaki, sumagot si Samuel, "Hindi tayo magnanakaw. Naghahanap buhay lang tayo. Ang mga tanga sa kalsada ang puhunan natin." Sinalubong ulit ng tawa ng mga tauhan ang sinabi niya. Walang konsensya, walang takot. Lahat ay mukhang karaniwang gawain na inulit-ulit na nila. Sumandal si Samuel sa upuan, huminga ng malalim at tumingin sa paligid ng may mukhang punong-puno ng tiwala sa sarili. Tila ba sa kanya ang mundong ito,
ngunit biglang huminto ang tingin niya sa isang tuldok sa tapat ng karenderya. Doon ay nakita niya si Tina, ang batang mangangalakal na kanina pa namumulot ng basyong bote malapit sa basurahan. Nagbago ang tingin niya at naging inis. Hoy, yung mangangalakal na iyon kanina pa nakatingin sa akin, gigil niyang sabi habang nakaturo kay Tina. Lumingon din ang mga tauhan pero tumawa lang ng mahina. Itinuring nilang maliit na bagay iyon, samantalang si Samuel ay nagsimula ng mainis. Nang hindi namamalayan, naglagay na siya ng hinala sa babaeng mukhang hindi naman mapanganib. Umingit ng malakas ang kahoy na upuan sa karenderya nang tumayo si Samuel. Ang mabibigat na hakbang ay humampas sa lupa, dahilan para ang paligid na kanina ay puno ng tawa ay biglang naging tense. Naglakad siya papunta kay Tina na namumula ang mukha. Matalim ang mata sa likod ng sunglasses. Nagkatinginan lang ang mga tauhan na nakaupo pa rin. Ang ilan ay tumawa ng mahina, iniisip na gusto lang takutin ng boss nila ang mga ngalakal. Ngunit, iba ang tunog ng hakbang ni Samuel ngayon. Masyadong mabilis, masyadong puno ng galit. Ang lahat ng tao sa karenderya ay kusa na tumigil sa pagsasalita, naghihintay kung anong mangyayari. Huminto si Samuel mismo sa harap ni Tina na nakaupo pa rin malapit sa basurahan. Sa malakas na boses, sumigaw siya, "Hoy ikaw, mangangalakal, kanina ka pa nakatingin sa akin ha?" Ang boses niya ay umalinggaw sa pagitan ng ingay ng sasakyan at nagpalingon sa ilang residenteng dumadaan. Dahan-dahang lumingon si Tina, medyo nanlaki ang mata dahil sa gulat. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak pa rin ang sako sa kamay, sinusubukang maging kalmado sa harap ng malaking figura na ngayon ay nakatingin sa kanya mula sa napakalapit na distansya. "Naghahanap lang po ako ng bote, sir." "Wala po akong tinitignan," sagot ni Tina sa patag na tono. Sinusubukang pigilan ang sarili para hindi magdulot ng gulo, pero lalo lang nagalit si Samuel. Lumapit siya ng isang hakbang, itinuro ang mukha ni Tina gamit ang hintuturo na marumi dahil sa upos ng yosi. "Aminin mo na, tinitignan mo ako at ang mga tauhan ko nung nag-checkpoint, diba?" Sigaw ulit niya. Sa pagkakataong ito ay mas malakas. Mabilis ang hininga, puno ng kayabangan at banta ang boses. Napalunok si Tina ng mahina, yumuko sandali pero nanatiling kalmado ang tingin ng mata. Naging tahimik ang buong karenderya. Walang naglakas loob magsalita. Ang may-ari ng karenderya na kanina ay nagtitimpla ng kape ay tumigil sa pwesto, nakatingin lang mula sa likod ng mesa. Ilang residente na nakaupo sa labas ang nagsimulang tumayo. Nagpanggap na abala, pero nagmamasid pa rin mula sa malayo. Lahat ng mata ay nakatuon kay Tina at Samuel. Tanging tunog ng motor na dumadaan ang naririnig ng mahina sa malayo. Ang tensyon ay nakabitin sa ere, parang baga na handang magliyab anumang oras. Nang hindi nagbibigay ng oras para sumagot, itinaas ni Samuel ang paa at sinipa ang malaking sako sa tabi ni Tina ng malakas. Nagumpugan ang tunog ng mga plastik na bote sa aspalto. Ang ilan ay nabasag, ang iba ay gumulong palayo sa gilid ng kalsada. Napaatras si Tina ng kalahating hakbang tapos ay dahan-dahang lumuhod, sinusubukang pulutin ang mga gamit na nagkalat. Nanatili siyang tahimik, hindi gumanti, nakapokus lang sa mga bote na nagkalat na ngayon. Kalmado ang galaw, pero iyon mismo ang lalong nagpagalit kay Samuel. "Hoy, mahirap na nga, nagmamatapang pa, basura ng lansangan," sabi ni Samuel sa tonong puno ng panghahamak. Dumura siya sa lupa tapos ay tumawa ng maikli habang sumusulyap sa mga tauhan na nanonood mula sa karenderya. Ang ilan sa kanila ay nakitawa rin ng mahina, ninanamnam ang palabas na parang libreng libangan. Yumuko si Tina, hindi sinagot ang mga salitang iyon. Bahagyang nanginginig ang kamay habang pinupulot ang basag na bote, pero nanatiling kalmado ang mukha. Alam niyang ang isang salita o maling galaw ay pwedeng magdulot ng mas malalang karahasan. Nang makitang tahimik pa rin si Tina, lalong nag-init ang ulo ni Samuel. Lumapit pa siya lalo, magaspang ang hininga, tumaas ang boses. "Akala mo ba takot ako sa tingin mo?" "Ha?" Sigaw niya habang nakaduro sa mukha ni Tina. Inangat ng dalaga ang ulo sandali para lang siguraduhing hindi siya aatakihin mula sa likod. Malamig ang tingin ng mata, pero nanatiling tikom ang bibig. Ang pananahimik ay naging dahilan para mawalan ng kontrol si Samuel. Mabilis niyang itinaas ang paa at sinipa ang ulo ni Tina. Malakas ang sipa at tumama sa sentido. Bumagsak si Tina sa lupa.
Humampas ang katawan sa aspalto. Tumalsik ang sako sa tabi niya at ilang bote ang nabasag malapit sa mukha niya. Ang ilang residenteng nakakita ay agad na nagtakip ng bibig na gulat sa brutal na aksyon. Sa karenderya, tumawa ng malakas ang mga tauhan ni Samuel, tila ba biro lang ang kakayari lang. Samantala, nakatayo si Samuel nang nakabuka ang dibdib, nakatingin sa biktima sa harap ng may kasiyahan, hindi alam na kakasipa lang niya sa taong mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Narinig ang malakas na tawanan mula sa direksyon ng karenderya. Tinapik-tapik ng mga tauhan ni Samuel ang mesa habang nakaturo kay Tina na nakahandu sa isalupa. "Tignan nyo, tumba ang mga ngalakal," sigaw ng isa sa kanila sa tonong ng aasar. Nakitawa ang iba. Ang iba ay yumuko pa dahil hindi mapigilan ang tawa. Ang boses ng tawa nila ay bumasag sa mainit na hangin ng tanghali. Pakinggan mong parang pang-iinsulto sa sinumang may puso pa. Samantala, nasa lupa pa rin si Tina, hawak ng kamay ang ulo, nakakasipa lang. Nanginginig ang katawan sa sakit. Nakatayo ng tuwid si Samuel sa harap ng karenderya, naniningkit ang mata sa ilalim ng sunglasses. Ibinuga niya ang usok ng yosi ng dahan-dahan tapos ay ngumiti ng may kasiyahan nang makita ang maliit na katawan na nakahandu sa aspalto. "Ganyan dapat," mahina pero matatag niyang sabi. Sinundan ng mataas na tono. "Para matuto lumugar." Tumawa ulit ng malakas ang mga tauhan. Ang iba ay tinapik ang balikat ni Samuel, tila pinupuri ang tapang nito. Para sa kanila, hindi iyon brutal na aksyon, kundi anyo ng kapangyarihan na wajar para sa taong nakauniporme. Binagalan ng ilang dumadaang motorista ang takbo ng sasakyan. May lumingon, may nagmadaling umalis, takot madamay. Isang nanay na nakatayo sa harap ng karenderya ang tumingin ng may pag-aalala, pero agad na umatras nang tapunan siya ng tingin ni Samuel. Walang naglakas loob sumaway o magsalita. Ang kalsadang kanina ay maingay, ngayon ay tahimik na. Tanging ang tawa ng mga tiwali ang naririnig pa rin ng malakas. Ngunit sa gitna ng umpukan ay nagsimulang lumabas ang maliliit na bulungan mula sa mga residente sa paligid. "Sobra na," mahinang sabi ng isang matandang lalaki. "Hindi na iyan checkpoint, pananakit na iyan ang tao." Tumango ang iba bilang pagsang-ayon, pero pinili pa ring manahimik. Alam nilang kapag nakialam sila, ang kapalaran nila ay pwedeng magaya sa babaeng nakahandusay ngayon sa kalsada. Ang hindi pa nila alam, hindi ordinaryong biktima ang babaeng iyon. At ang mangyayari pagkatapos nito ay magpapabago sa buong kapaligiran ng tanghaling iyon. Ang katawan ni Tina na sandaling nakahandusay sa lupa ay dahan-dahang nagsimulang gumalaw. Itinukod ang kamay sa aspalto, tapos ay dahan-dahang itinulak ang katawan para bumangon. Pinunasan niya ang dugo sa labi gamit ang likod ng kamay, tapos ay tumayo ng tuwid. Iba na ang tingin niya ngayon. Hindi na takot o pasrahin, kundi matalim at puno ng kakaibang kapanatagan. Agad na nagbago ang paligid. Dahan-dahang tumigil ang tawa ng mga tauhan na palitan ng ekspresyon ng pagkalito. Hindi nila inakalang ang babaeng sinipa ng malakas kanina ay kaya pang tumayo ng kalmado. Na parang hindi nakakaramdam ng sakit. Humakbang si Samuel ng kalahating hakbang pasulong, ang mukha ay nagpapakita ng kaunting pag-aalinlangan. "Hoy, ang tapang mong tumayo ha!" Sigaw niya sa mataas na boses, sinusubukang pagtakpan ang pagkagulat. Pero sa pagkakataong ito ang boses niya ay pakinggan mong mas kabado kaysa galit. Tinitigan siya ni Tina ng diretsyo sa mata nang hindi umaatras kahit kaunti. "Sinabi ko na," patag niyang sabi. "Naghahanap lang ako ng bote, pero kung naghahanap ka ng gulo, may ibang paraan ako para patulan ka." Ang pangungusap ay sinabi ng walang emosyon, pero sapat na para patayuin ang balahibo ng ilang taong nanonood. Biglang binalot ng katahimikan ang lugar. Wala nang tawa, wala nang tunog ng kutsara sa karenderya. Kahit ang may-ari ng karenderya ay tumigil sa paggalaw sa likod ng mesa. Nagkatinginan ang mga tauhan. Hindi sigurado kung dapat ba silang sumugod o manahimik. Bumigat ang pakiramdam ng hangin, tila ba may pressure na hindi nakikita. Itinaas ni Samuel ang baba, sinusubukang magpakita ng otoridad. Pero sumulyap ang mata niya sa kanan at kaliwa. Sinisigurong nakatingin pa rin sa kanya ang lahat. Ang mga residenteng kanina pa nanonood mula sa ligtas na distansya ngayon ay nagpigil ng hininga. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang magbulungan, "Sino ba iyang babaeng yan?" Samantalang ang iba ay nakatingin lang ng hindi kumukurap.
Sa paraan ng pagtayo, sa tatag ng tingin ng mata. Nararamdaman ng lahat na hindi ordinaryong mangangalakal si Tina. Sa katahimikan may lakas na nagsisimulang maramdaman gaya ng baga na dahan-dahang nagliliyab at handang sunugin ang sinumang sumubok pumatay dito. Sa huli sumabog ang galit ni Samuel. Iwinasiwas niya ang kamao papunta kay Tina gamit ang buong lakas. Umaasang matatapos ng suntok ang paglaban bago pa man magsimula. Pero masyadong madaling basahin ang galaw niya. Mabilis na itinagilid ni Tina ang katawan at sinalag ang atake gamit ang kaliwang braso, tapos ay direktang gumanti ng malakas na suntok sa kanang panga ni Samuel. Narinig ng malinaw ang tunog ng tama dahilan para tumagilid ang ulo ni Samuel at mawala ng balanse ang katawan. Bumagsak siya pasubsob sa harap ng karenderya humampas sa lupa ng malakas. Bago pa siya makabangon mabilis na lumapit si Tina at sinipa ang tiyan ni Samuel sakto sa gitna. Namaluktot ang malaking katawan sa sakit, pero hindi tumigil doon si Tina. Sa isang eksaktong galaw, hinila niya ang braso ni Samuel sa likod at nilok ng mahigpit sa likod. Ang posisyon ay naging dahilan para hindi makagalaw si Samuel kahit kaunti. Natahimik sandali ang lahat ng nakakita, hindi makapaniwala sa kakayari lang. Isang babaeng nakasuot ng luma ang nagtagumpay na mapabagsak ang maskuladong pulis sa loob lang ng ilang segundo. Umuwol si Samuel sa sakit, nakayuko ang mukha sa lupa. Nakakagat ang ngipin sa hapdi. Aray, bitawan mo ako, sino ka ba? Sigaw niya sa tonong nagpapanik. Pero nanatiling kalmado si Tina, hindi nagpapakita ng galit kahit kaunti. Tumingin siya ng diretso sa harap. Patag ang boses ng sumagot, ang sinipa mo kanina ay hindi mangangalakal, sir. Ang pangungusap ay nagpaatras ng kusa ng 2 hakbang sa ilang tauhan. Hindi na sila tumatawa. Ang mga mukhang kanina ay mayabang ngayon ay naging pag-aalinlangan at takot. Ang ilang residenteng nanonood mula sa kabilang kalsada ay nagsimulang maghiyawan, ang iba ay naglabas ng cellphone at nagsimulang i-record ang pangyayari. Grabe, lumaban ang mga ngalakal, tumba ang pulis. Sigaw ng isa mula sa umpukan. Lalong umingit ang hiyawan, naghalo ang paghanga at pagkagulat. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nanatiling nakatayo ng kalmado si Tina. Nakadiin ang tuhod sa likod ni Samuel, sinisigurong hindi makakagalaw ang lalaki. Ang tanghali na kanina ay puno ng malupit na tawa ngayon ay naging nakakahiyang panoorin para sa mga nagsagawa ng checkpoint. Ang grupo ng mga residente sa gilid ng kalsada ay nagsimulang sumigaw ng histerikal matapos makitang nakahandusa si Samuel sa lupa. Ang ilang taong kanina ay takot ngayon ay sumisigaw ng malakas, kinakantyawan ang pangyayari, tila ba hindi makapaniwala sa kakasaksilang nila. Grabe, babaeng mga ngalakal lumaban sa pulis. Tignan mo, tumba lahat. Sigaw ng isang lalaki mula sa kabilang kalsada. Naghalo ang tunog ng tawa at hiyawan. Nakaagaw ng atensyon ng mga motoristang dumadaan para huminto at makiusyoso. Ang sitwasyon na kanina ay hawak ng mga tiwaling pulis ngayon ay bumaliktad na ng tuluyan. Hindi na sila ang kinatatakutang tagapagpatupad ng batas, kundi katatawanan sa tanghaling tapat. Nagsimulang hindi mapakali ang mga tauhan ni Samuel na nakatayo pa rin malapit sa karenderya. Maputla ang mukha, hindi mapakali ang tingin, at nanginginig ang kamay sa panik. Isa sa kanila ang lumunok ng malalim bago nagsabi ng mahina, "Sir, atras na lang muna tayo. Hindi na maganda to." Pero ang naiipit pa rin sa ilalim ng paa ni Tina ay umuungol lang sa sakit, hindi makasagot. Kumalat ang takot sa kanila pero walang naglakas loob na lumapit pa. Alam nilang kapag nagkamali sila ng galaw, ang kapalaran nila ay pwedeng magaya o maging mas malala pa sa boss nilang wala ng laban. Dahan-dahang binitawan ni Tina ang lock at tumayo ng tuwid. Nanatiling kalmado ang mukha ng walang kahit katiting na ekspresyon ng pagmamalaki. Matalim na tumitig ang mata sa mga tauhan ni Samuel na nakatayo pa rin sa tapat ng karenderya. Matigas ang boses at malinaw na narinig ng lahat ng nasa paligid. Matapang lang kayo kapag takot ang ibang tao, sabi niya sa mababa pero puno ng diin na tono. Ngayon takot na kayo? Ang pangungusap ay nagpatahimik agad sa paligid. Walang naglakas loob sumagot, walang naglakas loob gumalaw. Ilang residente ang nakatingin ng nakabuka ang bibig. Hindi makapaniwala na ang babaeng gusgusin na inakala nilang mahina ay kayang alisan ng dangal ang grupo ng mga tiwaling pulis. Nagtago ang maliliit na bata sa likod ng paa ng mga magulang nila.
Samantalang ang mga lalaking matatanda ay nakatayo lang ng tahimik na mangha sa tanawin na bihirang mangyari, hindi sila tinitigan ng matagal. Huminga lang siya ng dahan-dahan, sinisigurong talagang kontrolado na ang sitwasyon. Samantalang ang araw sa itaas ay patuloy na nagpapatalbog ng mainit na liwanag sa aspalto na ngayon ay naging saksi sa pagbagsak nila. Tahimik pa rin ang kalsada ng dahan-dahang yumuko si Tina at abutin ang telang sako na kanina pa nakasabit sa balikat. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Kalmado ang galaw pero bawat hakbang ay mabigat. Binuksan niya ang sako nang hindi nagmamadali, naglabas ng kung ano mula sa loob. Sa hawak ng kamay ay malinaw na nakita ang badge ng pulis at isang pares ng pilak na posas na kumikinang ng tamaan ng sikat ng araw. Agad na tumahimik ang umpukan na kanina ay maingay. Wala nang sigawan, wala nang tawa. Lahat ay nakatingin ng may gulat na tingin. Hindi makapaniwala sa nakikita. Sa boses na matigas at matatag, tumayo ng tuwid si Tina sa gitna ng daan. Ako si Tina Reyes, Police Intel ng Internal Affairs Service, malakas niyang sabi. Bumasag ang boses niya sa mainit na hangin ng tanghali. Arestado kayong lahat. Umalingaw-ngaw ang pangungusap sa pagitan ng tunog ng mga sasakyang huminto sa malayo. Ang mga residenteng nanonood ay agad na naghiyawan ng mahina, ang iba naman ay nagtakip ng bibig sa hindi paniniwala. Alam na ngayon ng lahat na ang babaeng gusgusin na inakala nilang mga ngalakal kanina ay isa palang alagad ng batas na nagsasagawa ng undercover mission. Si Samuel na kalahating nakaluhod pa rin sa aspalto ay nakatitig sa badge ng nanlalaki ang mata. Ang mukha niyang kanina ay puno ng kayabangan, gayon ay naging takot. Tumutulo ang pawis sa sentido at nanginginig ang boses ng sa wakas ay makapagsalita. Intel. Nagpapanggap ka, mahina niyang sabi. Halos hindi makapaniwala sa kakarinig lang. Sinubukan ng nanginginig na kamay na pigilan ang sarili para hindi tuluyang bumagsak sa lupa. Naglaho agad ang lahat ng tapang at kayabangan na ipinakita niya kanina. Humakbang si Tina ng isang hakbang palapit, tinitigan siya mula sa itaas ng walang emosyon. Maikli niyang sagot. At kakagawa mo lang ng pinakamalaking pagkakamali. Pagkatapos ay inihagis niya ang posas sa lupa sa harap ni Samuel, dahilan para marinig ng malakas ang tunog ng bakal sa gitna ng katahimikan. Yumuko ang mga tauhan ni Samuel, walang naglakas loob magsalita o gumalaw. Naghiyawan ulit ang mga residenteng nanonood. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa karahasan, kundi dahil sa wakas ay tumindig ang katarungan sa lugar na nararapat. Mula sa malayo ay narinig ang tunog ng sirena na palapit ng palapit. Lahat ng tao sa lokasyon ay agad na lumingon sa direksyon ng tunog. Sa loob ng ilang segundo, isang mobile patrol ang mabilis na dumaan at huminto sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas ang ilang miyembro ng IMEG nang may matatag na hakbang. Ang mga residenteng kanina pa nanonood ay agad na umatras ng kaunti, nagbigay ng daan para sa mga opisyal. Ang sitwasyong medyo magulo kanina ay naging sandaling puno ng tensyon dahil alam ng lahat na ang pagdating nila ay hindi nagkataon lang. Isang opisyal ng IMEG ang naglakad pasulong, nakatingin ng diretsyo kay Tina at sa lalaking nakaupo pa ring nakatali sa lupa. Nakatanggap kami ng signal mula kay Agent Tina, malakas niyang sabi. Ang boses niya ay nangibabaw sa paligid. Tumahimik sa pwesto ang lahat ng miyembro na sumama sa checkpoint. Ang utos niya ay sinunod agad ng dalawang ibang miyembro na mabilis na kumilos para siguruhin ang lokasyon. Sa maikling panahon, ang mga pulis na dati ay mayayabang ngayon ay nakayuko na lang, hindi naglalakas loob lumaban. Ikinabit ang mga posas. Isa-isang nilock ng mahigpit ang mga kamay nila. Sinubukan ni Samuel na lumaban pero walang saysay. Dalawang miyembro ng IMEG ang agad na nagpayuko sa katawan niya at pinusasan ang kamay sa likod. Mukhang malungkot ang mukha. Tumutulo ang pawis sa sentido. Saglit siyang tumingin kay Tina na maihalong galit at hiya, pero sinagot lang siya ni Tina ng malamig na tingin ng walang sinasabing salita. Dumating ang pangalawang mobile patrol at lahat ng salarin ay agad na dinala sa loob ng walang maraming usapan. Sa ilalim ng tirik na sikat ng araw, dinig na dinig ang tunog ng hakbang ng sapatos at tunog ng posas. Pinalitan ng boses ng tawa na kanina ay pumupuno sa lugar, pagka-secure sa mga salarin, sumabog ang mga residente sa hiyawan at palakpakan. Mabuhay si Maam Tina, matapang na mga ngalakal. Sigaw ng isang tatay mula sa gilid ng kalsada.
Naghiyawan ang mga tao habang itinataas ang cellphone ni record ang bawat sandali ng pag-arestong iyon. Ang kapaligiran na kanina ay nakakatakot ngayon ay naging puno ng sigla at paghanga. Sa gitna ng umpukan nakatayo ng tuwid si Tina, suot pa rin ang gusgusing damit. Pero ngayon alam na ng lahat kung sino talaga siya. Figura ng tagapagpatupad ng batas na handang bumaba sa kalsada magpanggap sa gitna ng dumi para ipairal ang katarungan. Mabilis na kumalat sa iba't ibang social media ang video ng insidente sa gilid ng kalsada. Sa loob ng ilang oras, kumalat na sa lahat ng platform ang putol na recording mula sa cellphone ng mga residente na may kapansin-pansing pamagat na, magandang mga ngalakal binugbog ang tiwaling pulis. Intel pala na nagpapanggap. Libo-libong komento ang bumaha sa post. May humanga, may nagalit, at marami ang hindi makapaniwala na ang simpleng babae na mukhang marumi at gusgusin ay isa palang pulis intel. Ang mukha ni Tina na dati ay hindi kilala ngayon ay naging pambansang usapin. Simbolo ng katapangan na bihirang lumabas sa gitna ng kawalan ng katarungan. Nagsimulang mag-cover ang media sa telebisyon. Dumating ang mga reporter sa pinangyarihan, ini-interview ang mga residenteng nakapanood ng live. Ang balita sa telebisyon ay pakinggan mong matigas na inilalarawan kung paano ibinunyag ng isang intel ang iligal na checkpoint na isinasagawa ng mga tiwaling opisyal. Ilang matataas na opisyal ng pulisya ang nagbigay ng opisyal na pahayag na ngakong parurusahan ng matindi ang sinumang dumungis sa pangalan ng institusyon. Samantala, patuloy na ipinakakalat ng publiko ang video dahilan para maging viral ito sa buong bansa. Sa gitna ng ingay ng balita, nakaupo lang si Tina ng tahimik sa investigation room. Suot na ulit niya ang opisyal na uniforme. Mukhang mas malinis ang mukha, pero nanatiling kalmado. Tinitigan niya ang report sa harap ng walang ngiti. Tila ba walang halaga ang lahat ng atensyon ng publiko. Sa kabilang panig ng mesa, isang kasamahang pulis ang nakatingin sa kanya nang may paghanga. "Ang galing mo, Tina," mahina niyang sabi. "Pero bakit kailangang magpanggap ng ganoon kalala?" Isinara ni Tina ang folder ng report ng kalmado, tapos ay tumingin sa kasama ng walang labis na ekspresyon. Dahil minsan, patag niyang sagot, ang katarungan ay maipapanganak lang sa lugar na pinakamarumi. Ang pangungusap ay nagpatahimik ulit sa kwarto. Walang makakakontra sa sinabi niya. Dahil alam ng lahat na ang katotohanang ibinunyag ni Tina noong araw na iyon ay hindi resulta ng swerte, kundi tapang ng isang babaeng naglakas loob hamunin ang sistema mula sa putik ng kalsada. Nang hapon nang magsimulang lumubog ang araw at naging kulay kahel ang langit, naglakad ulit si Tina sa kahabaan ng kalsada kung saan nangyari ang insidente. Mas tahimik na ang paligid ngayon. Wala nang tiwaling pulis na nakatayo sa gitna ng daan. Wala nang sigawan o mayabang na tawa. Karaniwang trapiko na lang at maliliit na tindero na nagtitinda sa gilid ng bangketa. Huminto si Tina sa punto kung saan siya natumba noon. Ang bakas ng basag na bote at mansa sa aspalto ay malabo pang nakikita. Tila nag-iwan ng maliit na bakas ng pangyayaring nagpabago sa lahat. Yumuko siya at nakita ang isang basyong bote na buo pa na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Dahan-dahan itong pinulot ni Tina at pinunasan ang kaunting alikabok sa ibabaw. Mukhang karaniwan ang bote, pero para sa kanya ang bagay na iyon ay parang paalala ng pagbabalakayo na kakatapos lang. Itinaas niya ang bote ng kaunti sa direksyon ng liwanag ng araw sa hapon, tapos ay tinignan ang refleksyon ng mukha sa salamin. Ang mukha ay hindi na natatakpan ng dumi ng kalsada, pero pareho pa rin ang tingin, kalmado, matalim at puno ng kontrol. Ilang taong dumaan na nakakilala sa kanya ay bumulong ng mahina habang nakangiti ng may paggalang. May tumango. May kumaway ng kaunti, ngunit hindi masyadong sumagot si Tina. Pinagmasdan lang niya ang kalsada ng ilang sandali, tila sinisigurong talagang ligtas na ulit ang lugar. Umihip ng marahan ang hangin sa hapon, dala ang alikabok at tunog ng sasakyang dumadaan, senyales na bumalik na sa normal ang buhay sa kalsadang iyon. Hinawakan ni Tina ang bote ng mas mahigpit tapos ay kinausap ang sarili ng mahina. Minsan para mahuli ang daga sa kalsada, kailangan nating magpanggap na taong pinakaminamaliit. Ang pangungusap ay lumabas sa kalmadong boses pero puno ng kahulugan. Tapos ay inilapag niya ang bote sa gilid ng kalsada, tinitigan ito ulit bago tumalikod at naglakad palayo ng dahan-dahan, iniiwan ang lugar na naging saksi sa tapang niyang labanan ang kasamaan sa likod ng uniforme.
Ilang linggo ang lumipas mula nang mangyari ang insidente sa kalsada. Mabilis na umusad ang proseso ng batas laban kay Samuel at mga tauhan. Idinaos ang disciplinary at criminal hearing sa police court na sinaksihan mismo ng ilang opisyal at reporter. Ipinakita ang lahat ng ebidensya sa hearing room. Video recording ng residente, intel report mula kay Tina, at resulta ng internal investigation data. Walang pwedeng itanggi. Bawat aksyon ng pangingikil, bawat banta, pati ang brutal na pagsipa kay Tina, lahat ay malinaw na na-record. Napaka-tense ng atmosphere sa hearing room. Pero alam ng lahat ng naroon na ang araw na iyon ay araw ng pananagutan para sa mga taong umabuso sa uniforme para sa sariling interes. Pagkatapos ng mahabang paglilitis, binasa na sa wakas ng hukom ang hatol. Ang ginawa ng nasasakdal ay dumungis sa institusyon at nanakit sa taong bayan na pinoprotektahan nito. Dapat ipairal ang batas, matigas niyang sabi mula sa mataas na upuan sa harap ng hearing room. Sinundan ang pangungusap ng katok ng maso na umalinggaw ng malakas. Malinaw ang desisyon, hinatulan si Samuel ng 12 taong pagkakulong at tinanggal sa serbisyo, dishonorable discharge. Tahimik ang kwarto, wala nang depensa na pwedeng sabihin pa. Yumuko si Samuel, maputla ang mukha, blanko ang matang nakatingin sa mesa sa harap. Ang lahat ng kayabangan na ipinakita niya noon ay naglaho na lang basta. Napalitan ng hiya na hindi maitago. Sa hanay ng upuan ng manonood, nakaupo si Tina na suot ang opisyal na uniforme ng police intel. Ngayon hindi na siya ang gusgusing mga ngalakal na naglalakad sa ilalim ng init ng araw, kundi aktibong opisyal na may pangalang iginagalang. Nang matapos ang paglilitis, nilapitan siya ng isang kasamahang opisyal at tinapik ang balikat ng may ngiti ng pagmamalaki. "Welcome back, Tina," tapat na sabi niya. "Tapos na ang field duty mo ng maayos." Ngumiti lang ng tipid si Tina tapos ay sumagot ng mahina. "Hindi pa tapos. Marami pang ibang Samuel sa labas." Maikli ang sagot, pero sapat na para ilarawan ang diwa niyang hindi namamatay. Ang kamera ng telebisyon na nag-cover ng paglilitis ay nakatutok sa hakbang ni Tina nang lumabas siya sa gusali ng korte. Matikas siyang naglakad papunta sa opisyal na sasakyan. Kalmado ang mukha pero matigas. Sa likod niya, nakatayo ng matibay ang malaking gusali, tila naging saksi sa maliit na tagumpay para sa katarungan. Umihip ng marahan ang hangin sa hapon, dala ang boses ng mga reporter na tinatawag pa rin ang pangalan niya. Ngunit hindi lumingon si Tina. Humakbang lang siya ng mantap na may tingin na diretso sa harap. "Yeh!"